Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning. At muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope na kayo po ay nasa magandang kalagayan at nag-iingat po sa inyong katawan at kalusugan dahil ho ang panahon, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, ay medyo po mainit. At pasalamat na lang sa mga tao na nandun po sa mga lugar na medyo iba ho ang temperatura at medyo maganda-ganda po para sa kondisyon ng pangangatawan. Kaya kinakailangan ho tayo magbantay at makibalita rin po tayo patungkol ho sa magiging kalagayan ng atin hong panahon sa araw na ito para hindi naman po mamiligro ang ating mga katawan. Nais po pala nating batiin ang happy 80th year birthday ang akin hong nanay, si Mrs. Herminia Banzuelo. Nandyan po sila sa dako ng Tagaytay kasama ang mga taga-United Evangelical Church of Santa Cruz at kasama rin ho ang pamilya ni Pastor Jebo na nandyan naman ho sa Tagaytay din kasama naman ang mga taga-United Evangelical Church of San Pablo. At dumating din po at pinabati natin ng magandang umaga ang aking sister, si Sister Jenny Banzuelo Gonzales. Yan po ang amin hong event. Kami naman hong mag-asawa ni Sister Remy ay nandito naman po sa Baguio, sa Philippine Baptist Theological Seminary. At pinabati po natin ang good morning yung atin hong mga kasama dito sa camp. Nagsimula pa po noong Wednesday hanggang mamaya ang Convention of Chinese Filipino Southern Baptist Churches. At nais din natin batiin ang President po ng PBTS, si Dr. Arman Canoy at maging ang akin hong tita, si Tita Violi Canoy at maging si Nanang, good morning po. At maging si Jobel. Good morning po sa inyo. Kung kayo po ay nasa mga dako na magaganda po ang timplada ng panahon, well and good. Lalo na yung mga nasa ibang bansa. At medyo spring season pa. Dahil yung daughter ko nangiinggit nung nakaraang weekend, ang sabi niya sa Japan, medyo iba pa po ang temperatura, malamig. Pero dito sa atin ay painit, kaya kinakailangan ho tayong magbantay. Well, dahil ito pa rin po ay bahagi ng Holy Week, ang atin hong tatalakayin ay connected pa rin po dyan. Alam niyo ang bahagi na ang gusto nating makita ay yun pong pagpunta ng Panginoon dito. Paano ba siya winelcome ng mga tao? Anong mga attitude ng mga tao sa Kanya? At ano po yung mga elements that basically represent yun pong mga celebration, commemoration, mga iba't ibang mga bagay at bahagi, nakabahagi po nitong mahal na araw. Ang Panginoong Jesus, by the way, no, kasi most of the time, pag pinag-aaralan siya, medyo hati po yung pagtingin sa Kanya sa traditions natin. Kailangan makita natin siya as buo. Ano hong ibig kong sabihin? Most of the time, pag Holy Week, we only look at His humanity. Kaya ang lagi lang representation ay the crown of thorns. Hindi ho alam ng iba na kapag tinignan mo pala ang Biblia, ay meron hong dalawang representation ng Panginoon at dapat makita yung dalawang sides na yun to see the wholeness. Bakit? Yes, pag binasa po natin yung gospel accounts, yung Matthew, Mark, Luke, and John, ang kanyang representation is God's suffering servant, the sacrifice for the atonement of humankind's sin. So, yun po talaga makikita natin. And then, nag-take siya ng human form, nag-suffer, namatay, at muling nabuhay. Pero, kailangan makita rin natin, maging yung presentation ni Paul sa Philippians chapter 2, at maging yung book ng Revelation as documented by Apostle John, na ang representation po kay Jesus is one wearing the diadema. No? Kasi Paul sa Philippians 2, when he was talking about humility, ang sabi niya, ang Panginoong Jesus ay galing sa kaitaasan. So, ibig sabihin, doon ho sa kalangitan, sa kanyang luklukan, he was wearing the crown of rulership. At maging doon ho sa banggit sa aklat ng pahayag, ang Panginoong Jesus ay kinikilala may suot na korona ng kanyang pamumuno, pangunguna, at paghuhukom. No? Yun po ang mga bahagi na ating makikita. Well, in connection sa nakaraang Sunday, kasi pagdutuktongin natin itong dalawang weekends, last Sunday ay yung tinatawag na Palm Sunday. Tanong na marami sa akin, ba't ba natawag na linggo ng palaspas? For some reason, yun yung dahon ang naging highlight. Well, the true account ng sa Bible ay the triumphal entry of Jesus into Jerusalem. At yun po ang makikita natin mamaya sa ating pagbasa ng Matthew chapter 21 verses 1 up until 11. Pero bago natin makita yan, ito po ang kagandahan patungkol sa pagdating ng Panginoong Jesus. Alam nyo, may mga pagkakataon, no, na kapag napapanood natin yung mga documentation about yung Israel, marami sa kanila ang hindi naniniwala na si Jesus yung Savior o yung tinatawag na Messiah.
Ang dahilan, no? Ilang mga stumbling blocks daw na binabanggit po ay una, bakit nga naman yung kanyang pagdating dito sa sangkalupaan kung siya yung Mesyas galing sa linyada ni Haring David, dugong bughaw at magiging, sabi nga natin, tagapamuno, tagapagligtas, bakit yung kanyang pamilyang, sabi nga ay naging kasama dito, yung earthly parents niya, si Joseph ay carpenter. Marangal na trabaho pero very basic. At si Mary, sa kanya namang pagdadalang tao, ay masasabi natin very controversial, if not scandalous, no? Na siya ay nabuntis, miraculously, alam naman po natin. But for Joseph, no? Pinlano niya sanang hiwalayan si Maria dahil paano nga namang nagkaroon ng pregnancy, betrothed pa lang sila. Kumbaga engaged to be married, buntis si Mary at hindi galing sa kanya. At ang paunawa lang ay galing sa Espiritu ng Panginoon, ng Diyos. No? So, banal na Espiritu. But then, niliwanag ng anghel sa kanya, and then he was, convinced to stay. And then, ayun na nga ho. No? Parang ang tanong ng mga Israelites daw, bakit ganyan naman yung background ng Mesias? Yung second daw, na medyo challenging for them to accept na si Jesus yung Messiah is his poverty. Anong sinabi na siya ay manggagaling sa dugo ng mga hari, bakit dadating siya dito na ang kanyang kakapanganakan ay kulungan ng mga hayop at nilagay nga yung bata sa sabsaban, yung pakainan ng mga hayop. So for them, hindi naman dapat ganyan. And then yung third, yung cross, no? And every Holy Week yan yung ating tinitingnan dahil sa Christian symbology. Ang cross represents Christianity because of the death of Jesus Christ para maging ultimate sacrifice for the redemption of mankind's sin, no? Yung ating kalagayan na mabigyan ng katubusan sa ating paglapit sa Kanya sa pagsisisi at pagbibigay ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Pero ang sabi kasi, yung cross noong sinaunang panahon was a criminal's death. So sa atin ngayon, mayroong pinag-uusapang lethal injection, firing squad, mayroong hanging, mayroon pong electric chair. Ang cross was death penalty. And criminals are the ones who are crucified. No? So, parang bakit daw ganun ang background? So, for them, ito ay ilan sa mga elements included in their skepticism, yung kanilang pagdududa kung si Jesus nga ba yung tagapagligtas. Pero alam nyo, in my lifetime, nakamit po ako ng isang Jewish rabbi who was a scholar. Itong tao na ito ay nakasama ko sa isang Christian event. Mag-speak ako, nagulat ako ba't nandun siya? Akala ko magdadramatize eh. Nakasuot po siya ng robe na kulay white with a piping of blue. Tapos tinanong ko, kasi hindi naman ako, wala naman nag-introduce namin sa isa't isa. Sabi ko, anong purpose niya kung bakit siya nandun? Sabi niya, before you speak, I will testify. Sabi ko, ano ba ang background mo? Sabi niya, I'm a Jewish rabbi. So what are you going to teach us Christians? Ang aking tanong ay, hindi ba parang hindi ninyo tanggap yung si Jesus as a Savior? Sabi niya, that's exactly the point. Siya daw ay susulat ng libro noon to convince the Christians na mali tayo ng akala na si Jesus yung Messiah. So, because of that, he had to read the New Testament, by the way. Hindi pala typical sa kanilang pinag-aaralan yan bagong tipan. Because it's about the history of Jesus and Christianity. At sabi nila, hindi yan mahalaga sa amin. Yung Old Testament, yan yung scripture sa kanila. But in order to write yung kanyang material, he has to study the New Testament in depth. Historiology, culture, and of course, the central figure, si Jesus Christ. Alam mo, merong about 100 or so na direct and indirect prophecies na magtuturo sino yung Messiah. Sabi nitong rabbi na ito, sabi niya, it all got fulfilled in Jesus. Kaya sabi niya, I got converted to Christianity as I was writing the book. At ang sabi nga niya, sumulat siya ng libro, tinuloy niya. No? Gusto ko nga sanang maano yung top title, hindi lang kami nagkaroon ng pagkakataon, makapag-usap pa. Pero this time, he wrote a book saying to his people, it is really Jesus who is the promised Messiah. So sabi ko, grabe, no? Ganun pala tindi ang nilalaman ng banal na kasulatan. So kung nagdududa ka, ito ba talagang si Jesus ang tagapagligtas? Siya ba talaga ang Mesias? Well, yes. No? Ang pinakamagandang patunay dyan ay yung fulfillment of prophecy. Now, let me read one na related po doon sa last Sunday's, sabi nga natin remembrance, no? Yung triumphal entry. This coming from Zechariah chapter 9 verse 9. Ang sabi dito, rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey. So,
yan pong detalye dito, yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, may sasakay siya sa anak ng asno. So yun po ba'y matutupad? Una, dahil very unusual yan. Dahil yung anak ng asno, usually, hindi sinasakyan because it has to be, di ba, yung parang broken. No? Ibig sabihin, dapat matrain mo munang sakyan at marami pang mga bagay patungkol doon. Pero yung babasahin natin mamaya from the account of Matthew about the triumphal entry, that indeed will take place. Saka madami pa, no? Bigyan ko lang kayo ng mga sample. Halimbawa, si Jesus is called the Nazarene, no? Si Jesus Nazareno. Hindi ho niya apelido yung Nazareno. It simply refers to the place na kanyang pinanggalingan. Jesus coming from Nazareth, Galilea. No? Doon po siya galing. Kaya ho, yung marami kasing pangalan noon na Joshua or yung tinatawag natin ngayong Jesus, no? And para malaman mo sino yung refer sa conversation, you have to also pinpoint the location where they came from para ma-identify sino ba talaga yung binabanggit mong tao. And Jesus of Nazareth. Well, isipin mo, dahil may census na pinagawa ang Roman Empire, kabuuan ni Maria, si Jose at si Maria ay bumiyahe. And then, dun ng anak sa Bethlehem. And that's part of the prophecy. Pwede naman ng anak sa daan, somewhere along the way. Pero dun ho ng anak. At kabahagi ng hula na yung Mesyas ay ipapanganak sa dako ng Bethlehem. So, hindi po ito mga tsamba-tsamba. Ito po ay mga detailed prophecies that actually got fulfilled in Jesus. So, yun yung napakagandang bahagi nito. Now, allow me to read Matthew 21, 1-11. At ito po ang inyong mababasa, which contains Zechariah chapter 9, verse 9. Ito nga po yung triumphal entry. Ang sabi dito, as they approached Jerusalem and came to Bethpage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them, and he will send them right away. This took place to fulfill what was spoken through the prophet. Say to daughter Zion, see, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, and on a colt, the foal of a donkey. The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. A very large crowd spread their cloak on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, who is this? The crowds gathered, and they answered, this is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee. No? So, gusto lang po natin mag-highlight ng ilang mga bagay. Of course, na-discuss na po ito in the previous weekend ng karamihan sa ating mga churches. Pero ngayon, tingnan naman po natin ang ilan sa mga detail. So, para ito po ay may doktong din natin sa ating discussion tomorrow. At sa araw ng linggo, syempre, yung resurrection of Jesus sa atin pong pinaka-highlight. Tingnan muna natin kasi yung mga bagay related to this. Yung una, yung public appearance of Jesus. No? Bakit po ito ginawa o bakit ito kailangan mangyari? When you look at yung ministry ni Jesus sa early part, most of the times nandoon siya sa iba't ibang mga bahagi ng Israel. Outskirts. He was basically ministering to people in different communities, mga may sakit, mga tao na, of course, sinuturuan niya, mga iba-ibang mga uri ng interaction as documented by the gospel writers. Pero dito, kailangang ipasok niya ang sarili niya sa loob ng Jerusalem to be known. No? At yung pagpapakilala niya dito is actually as Messiah. Ano ba yung Messiah? Yun ay isang tagapagligtas. Ito po ay inihula sa lumang tipan na may dadating na magliligtas sa sangkatauhan. Sa Israel, yung kanilang limited confinement, iniisip nila ito'y tagapagligtas ng mga Hudyo at ang kanilang tingin, ito ay tagapagligtas mula sa mga oppressors. Pero yung talagang titingnan ninyo, yung wider view na siyang tinitingnan sa mga hula. No? Itong tagapagligtas ay ipinadala para tubusin ang sangkatauhan mula sa pagkakasala at ibalik sa Diyos. No? So yun po ay napakahalagang makita natin. Pero pagpasok ni Jesus, ito siguro yung una nating titingnan, the crowd was stirred up. Now ang tanong, sino po ang nagko-compose ng crowd? Number one, nandyan definitely ang Roman soldiers.
Bakit po laging nababanggit ang mga sundalong Romano? Dahil po ang Israel during that time ay sinakop po ng Roman Empire. Ang Rome ay nagpalaki, no? At para lumawig siya, nanakop siya ng maraming lupain. Kasama sa sinakop ay yung Near East at yan nga po yung Israel. At ang mga Israelites ay matagal na nilang pinahihirapan. So wala silang kasarindan, wala silang kalayaan at inaabuso sa sariling lupain. At dulot niyan, pagka merong panawagan sa pagkilala ng isang tagapagligtas, ang kadalasan sa kanila ang iniisip, ililigtas sila sa paninikil, iniligtas sila sa pang-aapi. Ang mga Roman soldiers naman ang iniisip ay merong mangunguna ng rebellion laban sa kanila. Kung kayo mahilig sa history, type in ninyo sa Google, no? Na meron hong bahagi ng kasaysayan ng Roman Empire, nagpako yan, 2,000 mga lalaki sa krus. Dahil nga sumama sa isang uprising laban sa Roman Empire at nagapi. At dulot yung mga nahuling mga miyembro, pinako nila sa krus bilang kaparusahan. So ganun ang tindi ng tension doon. So hindi lahat ng tao na na-stir up ay na-stir up for a good reason. Yung iba doon ay nagbabantay. Baka itong pagdating ng Mesias na ito ay magsimula ng kaguluhan. Now remember, ito ay bahagi ng Jewish Passover, yung magiging susunod na mga celebrations in the succeeding days. At ang Passover, alam naman natin, ito ay naganap bahagi ng salot na ibinigay ng Diyos noong panahon ni Moses laban sa paninikil naman ng Egypt sa kanila nung sila ay alipin within Egypt at ayaw palayain ng Egyptian Pharaoh. So, nagko-connect yung kasaysayan sa tinatawag nating parang pang-aapi at pagpapalaya ng Diyos sa kanila mula sa pang-aapi. No? Yun yung tema sa kanila nun. May pangalawa. If you look at the crowd, most likely it also contains yung tinatawag nating mga religious officials ng Israel. No? Kapag kasi sinasabing Jewish ruling council, of course, nandiyan yung high priest. Meron sila dyan. Mataas na panunungkulan sa kanilang relihiyon ng Judaism. Nandiyan ang lower priests. Nandiyan din ang kanilang mga iba't ibang mga grupo ng mga theologians and experts ng kanilang scripture. Yung Sadducees at yung mga Pharisees. Sabi ko nga sa inyo noon, sa ibang translations ng Bible, ang Pharisees translated as lawyer. Kung meron silang mga disputes in religion at may kinalaman sa scripture, the ones to be consulted ay yung mga taong ito because they are formally trained pagdating sa religious law. Pero hindi naman favorable kay Jesus ang kanilang mga kaisipan at damdamin. Bakit? Sa malaking bahagi ng kanilang interaction sa Kanya ay sinusuwata sila. Una, dahil mababa ang tingin daw kay Jesus. Pag tinignan ninyo yung sinusulat ng ilang mga historians, ang kanilang sinasabi na si Jesus ina-undermine ng Pharisees and Sadducees because he had no formal training. Yung second, ay dahil wala naman talaga siyang title. Binibigyan siya ng pagkilalang rabbi because he teaches, pero hindi siya officially, recognized. And of course, pag tinitingnan din natin yung mga Pharisees, hindi lang sa lumilipat kay Jesus yung mga tinuturuan nila, nire-rebuke sila ni Jesus in some occasions, very harsh yung words, but very straightforward because these are truthful evaluations. Halimbawa, yung sinabing, you brood of vipers. Ang kanyang pinatutukuyan ay mga Pariseo. May time din na sila po ay sinuwata ng Panginoon when sinabihan sila, kung kayo'y mag-aayuno at mananalangin, pwede bang pumasok na lang kayo sa privacy na inyong mga kwarto? Bakit? Kasi nga yung religious piety, minsan ginagamit ito ng tao sa platform para ang sarili ay makilala o makakuha ng atensyon. At paano ginagawa? Siyempre, magsusuot ka ng sackcloth, magbubuhos ka ng abo sa ulo, at dahil nag-aayuno, nagmumukhang pagal. Kaya lang, bakit kailangan mo ipakita sa mga tao? Pagmumukhain mo yung sarili mo sa harapan nila na ikaw ay hirap sa iyong religious commitment. At pag mananalangin ka, you pray out loud, showing them na ikaw ay kumakausap sa Diyos. But remember, di ba ang prayer and fasting, the reason why you're doing it because you're talking to God. Kung Diyos ang dapat mong kausapin, bakit ka nagpapa-impress sa mga tao? That's the very question there. Kaya sila nire-rebuke ng Panginoon. Hindi mo gagamitin yung pananampalataya sa Diyos at yung panahon ng iyong pakikipag-usap at paggawa ng kalooban ng Diyos para ipagpasikat sa mga tao. Because if you're doing that, you're doing it wrongly. Ginagamit mo itong instrumento for your own
pride, and of course, yung pagkilala sa'yo. And baka yung crowd na na-stir up, kino-contain yung ganitong klase ng mga tao, no? Because they're part of Jerusalem. Nandoon yung kanilang home base. And definitely the people. Yung mga tao pagod na sa hirap na inabot sa panggigipit ng Roman Empire. And all of them were there. Pero ang tanong, ano ba hinihintay nila? Spiritual savior or military savior? No? Kasi nga, ang pagkakabanggit, yung dadating ay galing sa lahi ni Haring David. Now, let me give you some of the background at reputation ng mga kings of Israel. Merong diplomatic king like Solomon. Kaya nga yung sabi natin before sa ilang studies natin, the name Solomon came from the Hebrew word shalom. It's shalomon. No? And ang kanyang way of doing yung kanyang rulership was diplomacy. Pero malaki na kasi at buo na supposed to be yung kingdom na tinurn over sa kanya ng kanyang ama na si David. Na hinati naman ng anak ni Solomon. Pero si David was known to be a military king. So, ibig sabihin, warrior king siya eh. So, digmaan talaga. Kaya hindi nga sa kanya pinatayo yung temple na ninanais sana niyang i-construct for the Lord because his hands were tainted with blood. So, kilala siya sa pakikipaglaban. Ginapi niya ang mga kalaban. Pinag-unite yung 12 tribes. At the same time, ay pinalaki at pinalawag yung kaharian by military campaigns. No? So, yan ang kanyang reputation. Yung dadating, kinikilalang galing sa lahi ni Haring David and would refer to David. No? Parang ganun yung kanyang magiging rulership, magkakaroon uli ng paglawig, kalayaan at kasarinlan at kayamanan ang Israel. So, ang iniisip, baka warrior king, just like yung pinaka-ancestor. No? So, karamihan sa mga tao, nag-iintay ng bayani. Yun bang tutulong para labanan ang mapanikil na sumakop sa kanila? Pero ito yung tanong, no? Bakit nga ba nung pumasok si Jesus ay mahalaga pang banggitin yung asno na sinakyan? Well, dalawang bagay. Yung una, kasi bahagi nga ng Zechariah 9:9 na doon sa prophecy na yun, sasakyan niya talaga yan. Kalakip niyan ay ipinapakita rin yung pagbibigay ng mga tao sa kanya ng pagkilala. Alam niyo bakit merong mga palaspas? At doon nga nauwi, yung triumphal entry, mas kinilalang Palm Sunday o Linggo ng Palaspas. Ang lugar kasi ng Jerusalem, yung Israel in general, marami silang mga olives at marami silang mga palm. May dates, meron yung kinukuha na ng palm oil, yung mga palm trees, marami doon. So parang sa Pilipinas, di ba? Pagka puputol ka ng sanga, kung ano yung pinaka-mananzan, hindi yun ang kukuhanan mo. Sa atin, maraming buko, for example. Kunyari, kinakailangan ng pambubong, pangdingding sa mga handaan, ano gamit? Dahon ng nyog, di ba? Yun nga eh. So, dito, ganun din. Ang kanilang nakuha ay mga olive branches at ang kanilang kinuha ay mga palm leaves. And yung kanilang mga cloak, yung kanilang mga balabal, pinawagayway at nung pumasok na siya, inilatag sa lupa. Ano yung purpose nun? Para yun magsilbing parang carpet na nilalatag yan bilang pagkilala at pagbibigay ng pugay or honor, dangal, doon sa taong kanilang pinagpipitaganan. No? So, yun yung pinaka-idea niyan. And then they were shouting, Hosanna. Ano ba yung Hosanna? Well, yung Hosanna and the word Hallelujah, merong similarities yan eh. It's basically seeking from God and declaring the salvation and deliverance that the Lord will provide. No? So, yun po ang ano na yan eh, yung kaugnay na kahulugan. So, yun yung kanilang pinagsisigawan. They were basically shouting Hosanna and of course, may welcome na ginawa kay Jesus. Yun nga lang, mukhang medyo may frustrating thing. After a few days time, sabi ng ilang mga New Testament historians, yung sumisigawan ng Hosanna, nung minanipulate ng high priest na si Caiaphas yung trial ni Jesus at siya ay pinasa sa Roman official na si Pilate. Alam naman natin na pinapipili ni Pilato yung mga Israelites, sinong palalayain at sinong ititira para parusahan. Si Barabas ba na kriminal o si Jesus? Ang kanilang piniling pawalan ay si Barabas, isang mamamatay tao. At pinanatili si Jesus. At nung tinanong niya, anong gagawin natin kay Jesus? Ang sigaw nila, ipako sa krus. Naghugas ng kamay si Pilate because that's, di ba yung idiomatic expression ngayon na sinasabi na, I wash my hands of this. Ibig sabihin, wala akong kinalaman dito. Pinapipili ko kayo. Pinili nyo siya.
at kayo ang nagbigay ng ganyang hatol. No? Bakit naman nag-give in si Pilate daw? Dahil nagkakagulo na nga yung mga tao eh. At baka magkaroon ng uprising pagka hindi daw niya pinagbigyan. At ayun na nga, ang nasa likod ng lahat, the Jewish ruling council, headed by the high priest. Minsan isipin niyo, relihiyoso yun eh. Remember, hindi ibig sabihin relihiyoso is automatically maayos, no? In the case ng mga high priest ng Israel, you have to read about its history. Maraming klase ng corruption sa likod pala niyan. May mga bumibili ng title na yan. O ibig sabihin, yung posisyon, binabayaran nila. Yung iba naman, minamanipula. So, medyo malungkot. But you can see, even the trial of Jesus was inappropriate. Bakit? Number one, kung itong kanyang kaso ay napakaseryoso, no? At it will definitely end up with a death penalty. Yung trial na yan should have been made public. Ginawa niya ng pribado. It should have been done by daytime. Ginawa nila ng gabi. At dapat, kung ang susunod na araw ay holy day, hindi ka pwede magpataw ng death penalty like crucifixion. Eh ano ba yung susunod na araw? Passover. Pero wala. Para lang ma-eliminate si Jesus, ginawa yan. But remember, yung sumisigaw daw ng Hosanna, sila rin yung sumigaw na palayain si Barabas at parusahan si Jesus. Anong parusa? Ipako siya sa krus. Yun yung medyo malungkot na reality. Na yung sumigaw ng Hosanna, sila rin marahil yung sumisigaw na ipako siya sa krus. No? Ang nakakalungkot na bahagi ay iyon. Ano ba ang implikasyon ng kanyang resurrection? Maganda ho yung binabasa kong isang author at kanyang kinote yung writings ni Paul from 1 Corinthians 15. At doon ho ay kanyang binikas na kung wala ho ang muling pagkabuhay ng Panginoon, walang Kristyanismo. At wala tayo kasing kikilalaning tagapagligtas na nabuhay mula sa mga patay. Kaya yung pananampalatayang Kristiyano, kung wala ho ang kanyang muling pagkabuhay, hindi makapag-uukol ng katotohanan at pag-asa sa mga mananampalataya. Ano ho? Dahil wala namang, sabi nga natin ginanap na mga pangako, wala namang matutupad para sa hinaharap at walang basihan ang mga paniniwala. Pero ito ho ang kagandahan. Ang atin hong babasahin ay medyo patalon-talon. Pwede niyo pong basahin ng buo from your scripture. Ang 1 Corinthians chapter 15. We'll be reading from verses 20, nag-jump sa 22 at nag-jump sa 24 to 25. Ang sabi po dito, ito ay in connection to the meaning of the resurrection. Ang kahulugan po ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Christ is risen from the dead, yan ang resurrection, and has become the first fruit of those who have fallen asleep. So siya po yung una sa mga nabuhay at mula doon sa patay na mabubuhay muli. In Christ, all shall be made alive. Then comes the end, when He delivers the kingdom to God the Father, when He puts an end to all rule and all authority and power, for He must reign till He has put all enemies under His feet. Kagaya po ng ating binanggit kahapon, ang role ng Panginoon, bagamat siya po ay may koronang tinik because He will offer Himself as a sacrifice for our salvation, our atonement. But once more, kasi doon naman nagsimula, He will wear His crown of glory, His crown of righteousness, yung crown of kingship. At siya rin ay magiging righteous judge. At yung frustration natin na sa kasalukuyan, parang yung kaguluhan, kasamaan, at yung sabi nga natin kasalanan ay namamayani po sa mundo ating kinagagalawan. Dahil yan naman po ay pinatututuhanan din sa Biblia na kasalukuyan. Ang namumuno dito sa mundong ito ay walang iba kundi yung prince of this world na si Satanas. Pero eventually tatalunin po siya. At ayon po sa itinalaga ng Panginoon, panandalian lang naman ang magiging rulership ni Satan at hindi po siya magpapatuloy sa kanyang pagkontra sa kalooban ng Diyos in God's proper timing. Ang kanyang ahong timing ay hindi naman po delay. It is actually His patience to allow more people to get to know Him as personal Lord and Savior. At yun pong resurrection ay patunay na ang Panginoon ay may kakayahan para magligtas. So ang malaking tanong, why is the resurrection of Jesus very important? Let me just propose yung 5 bagay. Number 1, ang sinabi nga ho sa mga hula na banggit ko sa inyo, according sa ilang mga Bible scholars, merong about 100 direct or indirect prophecies about Jesus Christ. At kalakip doon, ang pagpapatunay na siya yung tagapagligtas. At yun nga,
Bagamat siya ay iuukol sa kamatayan, siya naman po ay muling mabubuhay. At maging sa kanya hong sariling, pinatotohanan sa kanya magiging future. Sinabi niya na siya ay mamamatay pero mabubuhay mula sa mga patay. At yun nga ang indicator na siya yung tagapagligtas. Dahil ang tagapagligtas, kaya niyang iligtas ang sarili niya mula sa peligro ng kamatayan. Pangalawa, the resurrection is physical. So he died, no? Kaya nga ang isa sa mga probably na pag-aralan ninyo sa Seven Sayings ay yung humanity ni Jesus ay totoong-totoo. Ang sabi doon, siya po ay nagkaroon ng physical thirst and physical pain and physical death. Pero siya po ay nabuhay mula sa mga patay. Yun hong libingan ay nawala ng laman, no? At muling nakita ang ating Panginoong Jesus. Pero yun yung tinatawag nating kapasidad ng ating Panginoon na bumangon mula sa kamatayan. Yung pangatlo, the resurrection gives us hope for when we die. Kasi yung pangako nga niya na tayo ay kanyang bubuhayin din at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kung siya po ay patay at hindi o walang kakayahan para sabi nga buhayin ng sarili mula sa kamatayan. Kung ang kamatayan ay nagapi siya, paano niya tayo ililigtas? Pero dahil napanaigan niya yun ay pagpapatunay na kaya niya rin tayong bigyan ng buhay at buhay na walang hanggan. Ang pang-apat, the resurrection sets us free from our sins. So hindi lang naman kamatayan, no? Kagaya ng sabi ni Paul, death, where is your sting? Death, where is your bite? No? Kamatayan, nasaan ang iyong kagat? Nasaan ang iyong kamandag? Yan. So, ang kalakip din yan, ang Panginoon ay nagtagumpay din na naig mula sa kasalanan. Dahil yung iaalay ay naialay nga. Nabubo ang kanyang dugo, no? Para sa ikapapatawad, ikalilinis ng ating mga kasalanan. Ang sino mang sa kanya ay lalapit ay mabibigyan ng kapatawaran. Sabi nga ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. And then number 5, the resurrection showed Jesus had risen back to life. Totoo, di ba? May 40 days na siya po ay namalagi pa muna dito sa lupa. No? Minsan yung iba ang ginagawa, yun daw ay pattern na pag namatay ang tao, 40 araw pa magpapaikot-ikot dito. Well, pagka tinignan po ninyo ang pag-aaral ng banal na kasulatan, yun po ay exclusive for Jesus. It's in relation to His ministry at yun po ay may kinalaman din sa kanya pang i-accomplish na purpose, lalo na yung pag-aatas din niya ng mga responsibility sa kanya pong mga apostol, sa kanyang mga alagad. So, yan po ay napakahalaga. So, the resurrection is important for at least those 5 reasons. No? Ang sinabi ni John Calvin ay maganda. Kagaya rin po ng ating introduction, ang sabi dito, the resurrection of Christ is the most important article of our faith. And without it, the hope of eternal life is extinguished. Ang pagkabuhay muli o pagkabuhay mula sa mga patay ng Panginoong Jesus, ang isa sa pinakamahalagang artikulo daw ng ating pananampalataya. Kung hindi yun naganap, ay wala ho tayong pag-asa na tayo rin ay kaya niyang buhayin at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ay hindi magiging makatotohanan. Di ba? Ang hirap paniwalaan ng isang tagapagligtas na nananatiling patay. Mahirap sabihin na yung pinaniniwalaan kaya kang buhayin muli kung siya hindi nga nabuhay muli. So ang kagandahan sa muling pagkabuhay ng Panginoon, it is a proof of His power over death and over sin. At kaya tayo po, kaya niyang patawarin at kaya niya po tayong bigyan ng muling pagkabuhay. Yan po ang kagandahan. So, never forget that. Ang kagandahan din, no, na ang resurrection is also proven in history. Alam niyo, sa pag-aaral mo ng kasaysayan, isa sa mga mahalaga ay eyewitness account. Yun bang merong mga nakakita at yun ay pinatotohanan at naidokumento. Kaya nga ang Biblia, sinasabi ng mga historiador, pag tinitingnan nila, ay marami ho ang nakakita sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At kung ang basihan ay yung kanilang mga patotoo na ating nababasa mula sa dinokumento sa banal na kasulatan, wala ho tayong masasabing pasubali na talagang siya'y nabuhay, di ba? At tingnan natin from Matthew, ang Panginoong Jesus, He appeared to 12 plus occasions, no? And then He appeared to 500 plus people in about 40 days. So isipin niyo yun, hindi ho yun miminsan, no? 12 okasyon, 500 tao,
sa 40 araw. So, ganun ho ang tinatawag nating duration and then of course, the number of witnesses. Hindi lang yan. Sa sinulat naman ni Mark, merong mga nakakita ng empty tomb. So, ibig sabihin, nung nasilip yung kanyang libingan, wala talagang laman. No? Pagamat may mga iba, haka-haka, ninakaw. No? Nakakatawa. Doon ho sa mga accounts na isinulat sa Bible, yung mga Roman soldiers, ang iniisip, ninakaw ng mga alagad. Yung mga alagad, iniisip, tinago ng Roman soldiers. So, nagbabatuhan ng akusasyon. Pag tinignan nyo lang, yung mga na-document. Pero ang patunay, ay wala ho dong katawan na nasa loob ng libingan. And then, nung siya po ay nakita yung mga sugat, no? Sa kanyang mga kamay at kalakip noon yung sa kanyang tagiliran. So, they saw his scars. At hindi lang yan, hinawakan pa. No? So, pinahawakan yung kanyang, ang scar ay peklat, no? Yung marka ng kanyang sugat. At sa John, ang sabi naman dito, there were people who ate with Jesus. No? May mga kumain kasama niya. And there were those who listened to Jesus. No? So nakinig habang siya ay nagsasalita. And from the documentation of 1 Corinthians 15, si Apostle Paul ang sabi, there were those who watched Jesus. No? So ang daming nakakita, lalong-lalo na yung kanyang ascension into heaven. So yun po ay pagpapatunay na napakaraming detalye na nagsasaad, may mga patotoo patungkol ho sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Siya ay kinikilalang talagang namatay, di ba? Sapagkat pinatotohanan nga yan, sinibat yung tagiliran niya. Naghiwalay po yung tubig at dugo. Yun po ay makikita po natin na talagang ano na siya noon, panahon na yan. Physically, he was dead. Pero kinuha pa ni Nicodemus at kinuha din ni Joseph of Arimathea ang kanyang katawan at inihanda sa paglilibing. And then from there, ay talagang, di ba, inihanda pa ang kanyang katawan. And then, yung pinakatrongkahan ng libingan ay sinelyuhan. At nung ito'y nakita ni Maria Magdalena, ay nakabukas na at wala ng laman sa loob. And then, yun po ay ilan sa mga accounts lamang at marami pa ang naitatala sa gospel na magpapatunay na may mga enkwentro ang Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. So yun po ay mga suporta na hindi mo mapapasubalian dahil yun ay mga testimonies at naidokumento po yan bilang mga patunay ng kanyang muling pagkabuhay. Ang sabi po ni Adrian Rogers, the resurrection is not merely important to the historic Christian faith. Without it, there would be no Christianity. It is the singular doctrine that elevates Christianity above all other world religions. Ang muling pagkabuhay daw ng ating Panginoong Hesus, o yung pagkabuhay niya mula sa mga patay, ay isang napakahalagang bahagi ng kasaysayan ng ating pananampalataya. Kung wala yun, no? Wala hong Kristyanismo, yan daw ang nag-iisang doktrina na nagtataas sa Kristyanismo ng higit sa iba pang mga pananampalataya sa buong mundo, na yung ating tagapagligtas ay nabuhay mula sa mga patay. So yun po ay napaka-importante. No? So never forget, yan po ang bentahe ng pananampalatayang Kristiyano. We have a risen Savior. Ang magagandang facts about Jesus, no? Ito po yung at least 4 na bagay. Number 1, Jesus existed before the world was created. Tama naman, di ba? Ang sabi sa John chapter 1, di ba sa verses 1 to 18, yung the Word became flesh. Ang sabi ko doon, bago pa ang lahat, no, ay na came into existence. He was, no? So, ang ibig sabihin, siya po ang pinagsimulan, pinanggalingan ng lahat ng bagay. At bago pa ang sangnilikha, He was even present before creation. Ang pangalawa, Jesus came to the earth. So, mula sa kaitaasan, pagka tinignan nyo yung sinulat ni Apostle Paul sa Philippians chapter 2, siya po ay nagdesisyong bumaba at ibigay ang kanyang buhay, makipamuhay sa atin at inalay ang kanyang buhay bilang pantubos sa atin hong mga kasalanan. So, pumarito siya sa mundo. And then third, Jesus died, was buried, and He rose again. So, siya po ay namatay, nilibing, at nabuhay.
Yan, di ba? Muling nabuhay. Kasi buhay na siya. Kaya pagka nabuhay mula sa mga patay ay muling nabuhay. Yan po yung terminology na ginagamit. So, kagaya ng nabanggit na natin earlier, ang dami yung nagpapatotohanan yan. Kaya nga meron akong isang nabasang aklat. Sabi niya, kung hindi talaga nabuhay si Jesus at hindi totoo ang kasaysayan ng kanyang pagkabuhay at yung kanyang pagdating sa lupa, bakit yung ating mga dates ay related sa kanya? Yung BC, di ba? Pagka pinag-aaralan niyo mga dates, BC, before Christ. And then AD, Anno Domini, no? In the year of our Lord. So, all in reference to Jesus. No? So, ang napakahalagang patunay ito at marami pa na ang Panginoong Jesus ay talagang naitala sa kasaysayan yung mga kaganapan sa kanyang buhay. At yun din, ang napakaganda ay kaduktong sa mga inihula 1,000 taon na nakakaraan bago pa siya ipanganak dito sa lupa, yung kanyang pagdating ay itinala na. No? So napakaganda. And then 4, Jesus ascended into heaven where the Father is. At siya'y muling bumalik doon sa kanyang luklukan sa kaitaasan kasama ng Ama. So, yan po ang ilan sa mababasa nating mga factoids sa banal na kasulatan. No? Mula po sa Gospel of John at maging doon sa Acts chapter 1 verse 9 at maging doon po sa 1 Corinthians chapter 15. So ilan po yan sa mga katotohanan na atin hong nakikita mula sa banal na kasulatan. Ang sabi po, in relation to the resurrection, the Christians, the suffering experience in Jesus' life, for Christians, the suffering experience in Jesus' life is overcome by a resurrection and a reunion with God. So, tayo po, may mga pinagdadaanan tayong hirap, lalong-lalo na sa ating pamumuhay sa pananampalataya. Imagine mo ang persecution. Imagine mo ang doubt. And imagine mo yung, kung tawagin natin, ay yung mga pagtuligsa, no? And sabi naman dito, ang lahat ng iyon ay mapapawi. Dahil po, ang atin hong Panginoon ay buhay, tayo rin ay muling bubuhayin. No? So, makikipagtagpo tayo sa Kanya. Yun naman ang assurance that we hold. And that's where our hope is built on. No? Na dadating yung panahon, kakatagpuin po natin ang ating manunubos, ang ating tagapagligtas. Now, Christians see that each believer will one day also be reunited with God in the same way. So, tayo po, muli tayong bubuhayin at meron ng eternal fellowship in the heavenly abode. No? Tayo po ay mananatili na doon sa sangkalangitan sa takdang panahon. Ano po? Dahil kukunin tayo ng Panginoon. So, maganda yung binanggit. John chapter 1 verse 12. Alam natin yan. For those who believe in Him, to those who receive Him, He gave them the right to become God's children. So, kung ikaw ay miyembro ng pamilya ng Diyos, may pananampalataya sa Kanya. Sabi sa John 3:16, you will not perish but have everlasting life. So being a member of God's family, and being a recipient of God's eternal life, ikaw at ako ay magkakaroon po ng pagtatagpuan sa Panginoon at doon na po natin gugugulin ang ating pangwalang hanggan kasama niya. Yun ho ang napakagandang assurance na ginagawad sa atin through the resurrection. Napakainam na bagay. Hindi tayo deserving, but the Lord gave Himself for us. At pag tayo naman ay nag-respond doon sa kanyang invitation to believe, to receive, tayo po ay magkakaroon ng eternal life as He has promised. No? So napaka-inam po ng mga iginagawad ng Panginoon sa atin. Truly undeserved, but we really appreciate it that He did give it to us. At tayo po ay meron hong pag-asa at meron hong something to look forward to, no? Na makikipagtagpo tayo sa Kanya. Well, ang sabi po ni Mark Driscoll, no? Ito yung kanyang magandang quote. No one can remain neutral regarding Jesus' resurrection. The claim is too staggering, the event too earth-shaking, the implications too significant, and the matter too serious. We must either receive it or reject it as truth for us. To remain indifferent or undecided is to reject it. Sabi niya, walang middle ground. Either naniniwala ka o hindi na ang Panginoon ay muling nabuhay. Di ba? Mula sa mga patay. Pagka ikaw ay naniwala,
yan ay pananampalataya. Kung yan ay hindi mo yan tinatanggap, din yan ay hindi ka nagtitiwala at kumikilala sa Kanya. Pero walang gitna. No? Yun ho yun eh. Walang neutral. No? Kaya nga, naalala ninyo nung pinag-aralan po natin yung self-appreciation, kinonect natin ang tatlong bagay in relation doon sa pagbibigay ng Panginoon ng Kanyang sarili sa atin. Ano yun? Number one, ang worth daw natin is how we were valued by God. Hindi niya ibibigay yung ganong kataas na buhay niya para tubusin ang buhay natin kung hindi tayo minahal at hindi ho tayo mahalaga at hindi malaki ang kanyang habag, di ba? Kung wala ho yung tatlong nabanggit ko, ay sino ho ba ang magbibigay pansin sa atin at mag-uukol ng buhay para tayo itubusin? At hindi lang ito basta buhay, buhay po ito ng buktong na anak ng Diyos. Pangalawa, may tinakda din ng Panginoong Diyos na future para sa atin. Na kung tayo daw ay uugnay sa Kanya, kinoconsider tayo as God's masterpiece. Ephesians chapter 2 verse 10. Na sa pamamagitan ng pagkilos ng Panginoon sa ating buhay ay mayroong magandang kalalabasan, kahihinatnan. Dahil siya po ang gagalaw, siya po ang tutulong, at siya po ang mag-aangat hindi lang ng value ng ating katauhan, kundi yung ating pagtingin sa ating mga sarili. No? Sapagkat meron siyang inihahandang magandang plano. Ang banggit nga ni Paul dyan, God's good, pleasing, and perfect will. And never forget, dahil ang starting point naman ng creation, especially of mankind, we were created in the image of God. No? So, ganun ho yung pagpapahalaga sa atin. Hindi ho tayo wala lang. Hindi ho tayo aksidente lang. Tayo po ay importante sa Kanya. At kaya ho, pinatotohanan pang patuloy yan dahil ho, iginawad niya ang Kanyang sarili para tayo ay tubusin. So napakaraming implikasyon po itong resurrection na atin hong pinag-uusapan. Pero ang pinakamahalaga, ito hong pagkilala sa Panginoon ay natutugunan sa iyong buhay. Yung pagtanggap sa Kanya bilang Diyos tagapagligtas ng iyong buhay, naganap nga. At higit sa lahat, ito ay personal sa iyo, na source ng iyong pag-asa sa hinaharap. Na ikaw ay kayang tubusin ng Panginoon at matutubos ng Panginoon dahil siya mismo nagtagumpay sa kasalanan at nagtagumpay po sa kamatayan. Kaya tayo po ay pwedeng magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagliligtas niya. Paalala po na ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, alas 11 ng umaga sa darating na Sabado. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, Chief Executive Officer ng FEBC Philippines. Ganito ang larawan ni Jesus sa Aklat ng Pahayag. Sa kanyang balabal at hita ay nakasulat, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Si Jesus ang anak ng Diyos, ang tunay na hari. Nai-imagine natin na ang hari ay nakaupo sa trono, suot ang magarang kasuotan at napapaligiran ng mga alalay. Pero kabaligtaran ang pinakita ni Apostol Pablo tungkol kay Jesus sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos. Kahit siya ay Diyos, hindi niya inangkin ang pagiging kapantay ng Diyos. Sa halip, pinili niyang maging alipin, nagkatawang tao at napagkumbaba hanggang kamatayan, kahit pa sa krus. Ito ang ginawa ng hari ng mga hari para iligtas at dalhin tayo sa kanyang kaharian. Bagaman taglay niya ang kaluwalhatian ng Diyos bago pa likhain ang mundo, siya ay nagpakumbaba at nagkatawang tao. Kahit walang kasalanan, hinatulan siyang mamatay sa krus. Doon, pinasan niya ang buong bigat ng puot ng Diyos laban sa ating mga kasalanan. Siya ang tumanggap ng parusang dapat sanay sa atin.
Alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. At sa araw ng muling pagkabuhay, muling nahayag ang kaluwalhatian ng Hari. Sa pamamagitan ng Kanyang muling pagkabuhay, pinatunayan na Siya ang anak ng Diyos na makapangyarihan. Sinasabi rin sa Efeso chapter 1 verses 20 to 22 na binuhay siyang muli ng Diyos at pinaupo sa Kanyang kanan sa langit. Higit sa lahat, ng kapangyarihan at autoridad ang Kanyang pamumuno. Ang tagumpay ng Hari ay ganap na maahayag sa Kanyang muling pagbabalik, kung kailan ang huling kaaway, ang kamatayan, ay lubos na magagapi. Makasaysayan ang magiging halalan ngayong taon 2025. Dahil ayon nga sa Commission on Elections, magkakaroon ng super election. Super election dahil 3 halalan ang magaganap sa bansa. Ang midterm elections sa May, ang first ever Bangsamoro parliamentary elections sa rehiyong ito na gaganapin sa October, at ang pagbabalik ng barangay elections sa December. Bilang responsableng Filipino believer, inaasahan tayong maging kabahagi nito. Lahat ng pinuno ay may kapangyarihan nagmumula kay Kristo at may pananagutan sa Kanya. Tandaan natin na ang katapatan ay kay Kristo. Piliin ang mga kandidatong magsusulong ng katwiran at pamamahalang ayon sa kalooban ng Diyos. Bilang mamamayan ng kaharian ni Kristo, tayo ang Kanyang mga kinatawan at tagapaglingkod sa mundong ito. Habang ang sinisigaw